lakas nga po ng pagsabog ay makikita nyo itong mga sasakyan dito sa aking tagiliran at ito'y inabot nung mismong lakas ng pagsabog ng mga paputok at dahilan upang sila ay tumaob. Yung iba dito ay nasunog. Dito po sa parteng kaliwa ko yung mismong bodega, tindahan ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan na sumabog nga kanina sa hindi pa matukoy na eksaktong dahilan. Sa mga sandaling ito nga po ay patuloy na umuusok itong naturang gusali at meron pang retrieval operation na isinasagawa sa ngayon matapos na matuntun yung isa sa mga biktima na mula pa kanina ay pinaghahanap po ng mga otoridad. May kukumpara po ito sa isang malakas na bomba dahil sa itsura lamang ng gusali na inabot nito pong itong dating tindahan at imbakan po ng paputok ay ito na lamang yung natira at napansin po, nga po natin na tuloy-tuloy yung pag-usok nito mula pa kanina at ganito na ang itsura nito. Kanina rin ay nakarinig pa ng pagputok yung mga residente dito at ito po'y maaari ayon sa mga otoridad na dahil na rin doon sa mga natitirang paputok. Katunayan, itong area ho ay amoy pulbura, gomang sunog, halo-halo na itong sitwasyon dito sa naturang lugar. At dahil din po sa insidente ay mabigat ang daloy ng trapiko dito sa may bahaging ito ng Bukawi, Bulacan. At dito nga po sa tindahan ng paputok dito sa Barangay Binyang 1 sa MacArthur Highway, Bukawi, nagmula ang pagsabog at sunog. Kwento ng mga saksi, bandang alas 11 ng umaga nang makaramdam sila ng pagyanig kasunod ng malakas na pagsabog. Sa tindi ng pagsabog, tumilapon ng may 100 metro ang isang poste mula sa naturang tindahan. Nasa 10 establishmento ang apektado ng sunog. Ilan dito, mga tindahan din ng paputok. Wasak din ang ilang sasakyan na inyo pong nakita kanina lamang. Kabilang na po ang isang truck, isa ang patay at 24 ang sugatan. May isa pang nawawala pasado alauna ng hapon ng mapulang apoy na umabot sa ika-4 na alarma. Tiniyak naman ni Bukawi Mayor Johnny Villanueva na tutulungan ng mga biktima. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. At sa puntong ito nga po ay kasama natin, unahin po muna natin si Superintendent Charlie Cabradilla, ang hepe po ng Bukawi PNP. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jiggy, at saka lahat ng nanonood dito sa inyong programa. Dito sa pangyayari, ano po, ito ho ba aware talaga yung mga residente na napakaraming nakaimbak po dito sa gusaling ito po? Well, isa yan sa titingnan ng investigasyon, yung nag-iimbestiga yung ating Bureau of Fire and the PNP. Opo. At aalamin kung nasunod ba yung panatuntunan doon sa para dito sa fireworks. Opo, parang sa itsura ho, take pa yung isang malakas na bomba yung sumabog dito. Nakita nyo naman yung inabot ng building po. Yes, basta kanina at 10:45 AM ay nagkaroon nga ng explosion, then nagkaroon ng sunog. At yun ang pinag-umpisahan. So according to the initial interview doon sa mga tao na meron tayong nakausap na galing dito kanina na na-interview natin at ang pinagmulan ay nagmula sa isang usok sa loob. Oo. Kung saan mabilis ang pangyayari, nung umuusok ay dali-daling nagsilikas yung mga tao, but prior na nakalabas yung isang biktima sa pintuan ay nagkaroon ng explosion. Opo. Kung saan isa siya sa naging biktima. Opo. So sa kabuuan, meron tayong injured na 24 persons. Meron tayong kanina dito sa kalsada may na-retrieve na isang patay. And now, dito during sa search and retrieval operation ng ating Bureau of Fire Protection ay may nakitang isa pang biktimang namatay. Opo, ito ba maaari yung anak at saka po yung may-ari? Kanina, yun yung hinahanap sa tingin niyo po? Hindi po. Hindi po yung may-ari ay hindi pa natin ma-ascertain as of this time kung
naging casualty ba dyan sa loob o kaya ay nakaligtas kanina. Opo. Yung isang namatay kanina na babae dito sa kalsada ay na-confirm na babae. Opo. Although wala pa tayong identity, no? Hindi pa natin nakukuha yung identification kasi wala pang nakakakilala. And doon sa pagkakasunog niya ay hindi na makilala. Pati yung kung ano yung size, build ng katawan. Meron tayong na-recover na jewelry, ano? Yung dalawang singsing at saka isang relo. Oo. Maaring ma-identify mula doon. Yes, so kung meron siyang kamag-anak na nawawala na babae, maaaring doon nila ma-identify yung babae. Pero kanina, yung suko natin, yung ating medical legal officer, basta ang nasigurado lang ay babae, yung biktima. Apo. Itong mga katabing establishmento, sa tingin nyo ba wala nakaimbak na mga paputok dito? Kasi doon sa banda doon, may gasolinahan na. So, na-inspection na ba ito lahat? Yes, yung ating Bureau of Fire Protection ay naman yan regular na nagkakandak ng inspection, and also the PNP recently nagkaroon kami ng mga inspection lalong-lalo na dito sa mga warehouses. Opo. Dahil nga doon sa para malaman natin tuloy kung meron bang mga nakatagong illegal drugs laboratory. Kasama na rin yan, chinek yung mga permits. So doon kasama sa iniimbestigahan ngayon yung mga gayon kung meron bang mga paglabag doon sa na hindi nila na-comply. Apo, meron na ho ba kayo nakuhang statement kung anong klaseng mga paputok po yung nakaimbak dito? Kasi definitely mukhang hindi lang itong mga kuitis. Baka talaga may yung mga illegal na malalaki. Initially, meron tayong na-interview na witness, at ang sabi ay ito ay yung tindahan, is more on tindahan ito. Dito nagdi-display at dito yung transaction kung may bibili. Then, meron din pagkakataon na nagpapak sila dyan. Yung mga finished product, pinapak bago nila i-deliver. At, isa yun sa titingnan. Pero initially, yun ang nalaman nating information. Opo. So, sa ngayon ho ay yung mga biktima po ay kumusta na po ang lagay nila? May malubha po ba yung mga sasugatan po? Yes, so doon sa 24 na injured, dinala sa ospital yung 20. Yung 4 doon sa 24 ay nalunasan na ng first aid dito sa site. Dahil meron tayong itinayong incident command post dito. Nag-establish tayo ng ating staging area wherein andun yung mga medical units natin, So yung 4, nalapatan kaagad ng lunas, so ni-release. Yung 20 ay yun yung dinala sa ospital at hanggang ngayon ay nilalapatan ng lunas. Opo, yung area ho ay napakaabala. Gaano kaligtas ito ngayon? Wala na ho kayang paputok sa ilalim? Wala ho ba itong basement na maaaring pinag-imbakan din po? Yes, kanina at 1:05 we have declared fire out na fire out na, and wala nang na-assess na ng ating Bureau of Fire Protection na wala nang possibility na magkaroon ng malaking explosion. Well, meron tayong umuusok diyan dahil nga doon sa mga pulbura at saka but yan na ngayon yung tinatapos ng Bureau of Fire. They are now on the stage of overhauling, yung tawag nila dyan. Kinakalkal na nila yung hanggang sa ilalim para malaman kung meron bang possible na ma-retrieve pa ng mga other victims na natrap. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon, si Superintendent. Maraming salamat. Salamat po, Superintendent Cabradilla, Charlie Cabradilla, ang hepe po ng Bocaue